Halos magdamag kong iniisip ang mga nakakatakot na kwento kaugnay ng nakuha kong liriko ng isang awitin. Isang sumpa ng paghihiganti ang isinulat sa lumang papel. Kakaibang mensahe na hindi ko pa matukoy kung ano nga ba ang nais na iparating ng gumawa ng kanta. Kaugnay nito, ang mga pahayag ay punong-puno ng galit. Isang larawan ng walang pagsisising pagpapatiwakala sa hindi malamang dahilan. Sus Mariusip naman, Jana, saan mo pa ba naman hahanapin ang sumulat ng kanta kung ito ay nagpatiwakal na? Nanggagalaiting pahayag sa akin ni Annie. Mentor ko siya sa mga kakaibang pagsasaliksik sa mga sinaunang pangyayari na hindi na ilathala sa anumang telebisyon at dyaryo. Naririto kami ngayon sa silid-aklatan ng aming mansyon. Sa makatuwid, hindi pa napapatugtog ang awiting ito. 1905 pa ang sulat kamay na yan, at marahil wala na talagang karugtong ang awiting yan. Namimilog ang mga mata na wika ni Annie. Sabay kinuha ang hawak kong papel at inilapag sa mesa na nasa aking harapan. Sa sandali ko lamang nabasa ang lirika ng kanta ay nakaramdam na ako ng intriga. Hindi ko may paliwanag ang pagnanais kong malaman kung sino nga ba si Daniel Bartulo at kung papaano siya namatay. Nang una kong mabasa ang liriko sa lumang papel, inakala kong ito ay isang uri ng tula. Ngunit napansin ko ang himig ng isang taong labis na nakaramdam ng paghihirap at pag-aasam na maipahayag na hindi siya isang halimaw. Bigla ko tuloy naramdaman na isa iyong awitin isang pamamaalam dahil hindi niya nakakayanan pa ang mga panghuhusga sa kanyang pagkatao. Ang pamamaalam ng isang lalaki ay idinaan sa awiting tiyak na lubusang mauunawaan. May pila sa ibabang bahagi ng linya sa papel. Isang patunay lamang na ng mga oras na ginagawa niya ang kanta ay mayroon pang ibang taong nakakaalam sa mga paghihirap na dinanas niya sa silid na ito. Magtatatlong taon na nang mabili ko ang lumang mansyon na minana pa ni Lolo sa kanyang mga ninuno. Marami na rin ang mga nakaranas na bumili ng mansyong ito pero hindi nagtatagal at ibinabalik nila sa aming muli. Hindi raw sila makatulog sa bahay. Parati raw sila nakakarinig ng pag-iyak at sigaw ng isang lalaking nagpupuyos sa galit. Gayong malayo ang mansyon sa mga kabahayan. Ito ang madalas niyang marinig sa mga taong bumibili ng kanilang lumang mansyon. Bigla kong naramdaman ang pagkasabik na malaman kung totoo nga bang may naririnig silang ingay sa mansyong ito. Kaya minabuti ko na lamang na huwag na lang itong ibenta. Sa hindi nga sinasadya ay nabuksan ko ang lumang pinto sa ilalim ng aming hagdanan. Isa itong lumang silid-aklatan. Sa pagkakaalam ko noon, ito ay tambakan lamang ng mga walis at tambo. Pero nagulat ako sa aking mga nakita sa loob ng silid. Hindi ko talaga inakala na ganito ito kalaki at kalinis. Kahit ang lumang piano, plaka, lumang papel, panulat at aklat ay malinis na nakaayos. Tinanong ko ang mga tumira noon sa mansyon pero nabigo ako sa aking hinihintay na kasagutan. Mahigit isang siglo na ang bahay ay napanatili pa rin itong matibay at malinis. Mayroon kayang isang tao ang nag-aalaga sa bahay na ito. Mas lumalim pa ang pagnanais kong malaman ang katotohanang itinago sa likod ng kanta. Ang mutya na tinutukoy niya sa awitin ay labis talagang nagpagulo sa aking isipan. Ang mutya na isang naging dahilan upang wakasan niya ang kanyang buhay. Bigla tuloy akong nakaramdam ng panghihinayang. Hating gabi na magising ako
sa mga kaluskos na naririnig ko sa loob ng silid, kung saan ko natagpuan ang nakasulat na kanta. Marahan akong lumabas ng silid at iniwan ang mahimbing pang natutulog na si Annie. Ibinalot ko ang aking sarili sa aking mahabang puting saya at walang ingay na lumabas. Umiiyak na lalaki at mga yabag ng mga paang paraon at parito ang tangi ko lamang naririnig sa loob ng silid. Napakabilis ng tibok ng aking puso. Nagsimula na ring manginig ang aking mga tuhod at pilit kong pinaglalabanan ang takot na aking nararamdaman. Ang puso kong uhaw sa pagmamahal, ikinulong at inalipusta. Mahal ko, ikaw ang siyang dahilan, ngunit ikaw pala ang kalabisan. Sobra akong nahihirapang makita. Ang hintuturo mo ang siyang nagturo sa aking paglisay dala ang panibugho. Pagbabayaran mo rin dugo. Sa aking muling pagkagising, malalim kong pagkakaidlip. Ikaw agad ang hahanapin. Sisihin kang mutya sa alipin. Pumalit sa aking nakaraan upang pagtakpan ka, matinik mong hangganan. Mutya kang puno ng kasinungalingan. Ito ang saliw ng musikang himig ng pagkanta. Isang lalaking nakatalikod sa akin. Napakalabo niya sa aking paningin. Medyo matangkad at may malaking pangangatawan. Pero hindi ko inasahan nang siya ay humarap sa akin. Wala itong mga mata. Wala rin ang ilong. Walang tenga at ang mukha nito ay tila nasusunog na kalansay. Kahindik-hindik ang kanyang itsura, nang tulad sa isang halimaw. Kaya naman, hindi ko na kinayang matagalan ang nakakatakot nitong itsura at bigla akong nawala ng malay. Nararamdaman ko ang mga kamay ni Annie sa aking mga braso. Ano bang nangyari sa'yo? Iminulat ko ang aking mga mata. Nag-aalalang nakatungay si Annie sa akin. Ano bang nangyari sa akin? Iginala ko ang aking paningin. Panaginip lamang ba ang mga nakita ko? Nalilitong napasabunot ako sa aking sariling buhok. Pilit kong pinaglalaban ang umuusbong na takot sa aking mga nasaksihan. Matagal na ako sa ganitong gawain, pero ibang-iba ang naging karanasan ko kagabi. Doon ay hindi ko sinasadyang masagi ng aking daliri ang ipinamanang kwintas ni Lolo Apollo. Pahaplos ko yung pinagmamasdan at sinipat ang hugis dahong pendant ng kwintas. Narinig kitang sumisigaw kanina bago ka nawala ng malay. Ano ba kasing ginagawa mo sa silid aklata na yon? Saglit akong natigilan. Tama nga, totoong nagpakita ang lalaki sa akin. Hindi ito isang panaginip. Pero bakit? Ano nga ba ang kahulugan ng mutya sa loob ng linya ng awit? Sumasakit ng ulo ko, Annie. Putol ko sa iba pa niyang sasabihin. Nagpakita sa akin ang multo ni Daniel. Wika ko habang tuwid na nakatingin sa mukha ni Annie. Iniisip marahil ang kaibigan ko na nasisiraan na ako ng bait. Pero kailangan ko talagang matulungan ang gumawa ng awit. Gusto kong mawala ang sakit na nararamdaman ng taong iyon. Baka sa aking mga kilos ang malaki kong hangarin na malinis ang pangalan nito sa mga taong nagparatang sa lalaki, upang wakasan na lamang niya nang ganoon ang kanyang sariling buhay. Tigilan mo na nga ako, Jana. Masyado ka nang nagpapadala sa iyong kuryosidad sa taong yan. Nakakatakot ka na, ha? Nakakunot niyang saad sa akin. Ibinaling ko ang aking paningin sa aking mga paa at hindi pinansin ang pahayag ni Annie. Iwan ko ba, Annie? Pero pakiramdam ko, gusto kong matulungan ng taong gumawa ng kanta. Isipin mo na lang, sa bahay na ito, natagpuan ang kanyang isinulat na awitin. Pakiramdam ko tuloy, biktima siya ng maling paratang. Matamlay kong pahayag sa kanya.
Dahil ako, biktima rin ng isang maling paratang. Sinasabi nila na lahi raw ako ng mangkukulam. Kaya nga hanggang ngayon, si Annie lamang ang nagtatyagang lumapit sa akin. Alam ko ang ganoong pakiramdam. Kaya mas lalong gusto kong makatulong sa lalaking mahigit 100 taon ng patay. Pabuntong hininga itong napaupo sa aking tabi. Nararamdaman kong masyado itong nag-aalala sa mga kakaibang ikinikilos ko sa mga nagdaang mga araw. Kahit anong mangyari, Jana, sa sandaling mahanap mo ang kaputol ng awit, huwag na huwag mo itong babasahin. Dahil patapik pa akong napahampas sa kanyang hita. Pakiramdam ko mayroong nalalaman ng aking kaibigan na hindi niya masabi-sabi sa akin. Nangalap ako ng ibang impormasyon tungkol sa lumang bahay ninyo. At ayon sa mga matatandang nakatira dito sa lugar, natagpuan na raw ang kaputol ng papel. Ngunit ang nakakapangamba pa rito, ang lahat ng mga nakaalam sa naputol na awit, lahat sila'y namamatay sa paraang naglaho ang kanilang mga mukha. Simula noon, wala nang sino pa man ang nagtangkang hanapin ang kaputol na awit. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Jana. Kung maaari, huwag mo nang hanapin pa ang mga bagay na alam mong ikapapahamak mo lang. Hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig sa kanya. Hindi ba niya alam na mas lalo ko lamang gugustuhin malaman kung ano nga bang punot dulo ng lahat? Pakiramdam ko may kaugnayan ako sa mga nangyayari. Dahil dito mismo sa bahay na ito, naganap ang isang malagim na pangyayari sa buhay ni Daniel Bartulo. Naiintindihan mo ba ako, ha, Jana? Basag ni Annie sa iba pang mga bagay at katanungang naglalaro sa aking isipan. Makalipas ang 5 araw, lumuwas na si Annie sa Maynila, kung saan kinakailangan niyang dumalo sa isang gawad gantimpala para sa mga batikang mananaliksik ng taon. Dinala rin nito ang kapirasong papel na naglalaman ng isang awit upang sana ay may maipresenta sa kanilang maliit na museum. Kahit anong mangyari, Jana, huwag kang kukurap sa sandaling makaharap mo ang kaluluwa ni Daniel. Naririto siya, Jana. Sinundan niya ako. Tumawag si Annie sa aking telepono. Ang lakas ng tibok ng puso ko sa mga narinig ko sa kanya. Mababakas sa boses ni Annie ang labis na takot at panginginig sa gumagaralgal niyang tinig. Huminahon ka lang. Huwag kang magpahalatang natatakot ka. Bagkus kausapin mo siya. Alamin mo kung anong may tutulong natin sa kanya. Sa pamamagitan ng mga sinabi ko, kahit papaano nababawasan ang takot na nararamdaman niya, kagaya ng naranasan ko kagabi. Ang daming tao rito, Jana. Nakatayo lamang sila sa tabi ko at inilalapat ang mukha niya sa mukha ko. Wala na akong naririnig sa mga sumunod pa sana niyang mga sasabihin. Sa kabilang linya ay biglang nagkagulo ang mga tao. Diyos ko! Ang babae! Nabagsakan ng poste ng ilaw! Umalingaw-ngaw ang ingay mula sa bumagsak kong telepono. Sa labis kong pagkabigla ay nabitawan ko iyon at nagkawatak-watak sa sahig. Uminit ang aking kwintas na nakasabit sa aking leeg. Lumamig ang paligid at pumasok ang malakas na hangin sa aking kinaroroonan. Dumagundong ang bintana at pinto sa pagsara at bukas niyon. Gumapang ang kilabot sa aking katawan at nakaharap ang lalaking nagmamay-ari ng nakuha kong awitin. Halimaw ka nga! Bungad ko sa naaagnas na mukha ni Daniel. Hindi ako sigurado pero nagising ko ang kanyang kaluluwa nang magsimula kong basahin ang kanyang awitin. Nakalutang ito at nakangising nakaharap sa akin. Tama si Annie. Nakakatakot ang kanyang itsura. Pero bakit nito nagawang sakta ng kaibigan ko? Hindi kaya nakuha na nito ang kaputol ng liham at nabasa na gaya ng sinabi nito sa akin? Anong kailangan mo? Bakit ka nanggugulo sa aming mga buhay? Kailangan ko magpanggap
na hindi ako natatakot sa kanyang itsura. Lumapit pa ito ng mabuti sa akin at nagsalita sa boses na nakakapangilabot pakinggan. Kay tagal kitang hinintay. Marami na akong pinaslang at ipinagbili ko na ang aking kaluluwa sa demonyo para lamang pagbayarin ka sa mga nagawa mo sa akin. Napupuot na himig nito. Kitang-kita ko sa mga mata nito ang labis na pagkasuklam. Wala akong nalalaman sa mga pinagsasabi mo. Kasalanan mo, tinakasan mo ang iyong problema at kinitil ang sarili mong buhay. Isa kang malaking duwag. Sigaw ko sa nakakapangilabot niyang itsura. Ang kwintas na iyong suot-suot ay siya kong mutya na kitagal kong hinahanap. Tinapunan ko ng tingin ang aking kwintas, saka muli akong nagpakatatag sa kanyang harapan. Lumakad pa ito sa kisami at dingding upang matakot ako sa kanya. Buhay ako at siya ay patay na. Sa mundong ito, kapag ipinakita mong mahina ka, talo ka sa una pa lang ng laban. Biglang nilipad ng malakas na hangin ang aking suot na kwintas. Bumagsak iyon sa sahig at bumukas ang pindant, at doon ko nasilayan ang isang kapirasong papel. Ito ang karugtong ng awit. Magbabayad ng mahal ang nagparatang na ako'y isang halimaw. Ang lula ng lulo mo ang naging dahilan. Sinira ng pamilya mo ang buhay ko. Ang laman ng mutya ang siyang magpapatahimik sa aking kaluluwa. Mahaba nitong pahayag. Wala akong kasalanan sa iyo. Bakit nakakaramdam ako ng awa imbis na takot? Nakalimutan ko na ba ang bilin sa akin ni Annie? Pero may kung anong batong balhani na humihigop sa akin upang matuksong buksan ko ang huling linya sa awitin. Mamatay ka na parang isang lantang gulay, matutulog ng mahimbing sa nakaraang alay. Dahil mutsa'y nadampian ng apoy, liwanag mo'y di na makakamtan. Yun nga ang aking binigkas. Bigla akong naramdaman ang pagtigil ng tibok ng aking puso. Napakaingay na halos hahangarin ko na lamang ang mamatay. Kasabay niyon ang pagsilay ng pulang liwanag mula sa buwan. Ang papel na aking hawak ay may kung anong paraan na nagdugsong ng kusa sa kanyang nahiwalay na papel. Umalingaw-ngaw ang musika na sa aking pandinig ay bumalik ang isang alaala sa nakaraan. Kasinungalingang binuo ng aking lola sa aking mga ninuno. Ang katotohanang binalot ng kadiliman dahil kami ang tunay na mga aswang. Dahil sa takot na malaman ng taong bayan sa sariling anak na ng gahamang ina ni Daniel Bartulo, ipinaako ang walang katotohanang paratang. Aswang ang aking lola at ako ang nag-iisang tagapagmana ng nasabing mutya sa awit. Doon ko naunawaan na ako ay matagal na rin palang pumanaw dahil ako ang unang nagmamay-ari ng pendant. Nakulong ako sa mundong ginawa ko sa aking ilusyon. Hindi! Malakas kong sigaw na umalingaw-ngaw ang aking tinig sa kabuuan ng silid-aklatan. Natuon ang pansin ng mga taong naroroon sa akin. Kaharap ko si Annie na buong pagtatakang napatingin sa akin. Hoy, ang ingay mo, nakakahiya ka. Iiling-iling na pahayag ni Annie habang isa-isa niyang binubuklat ang pahina ng aklat sa kanyang harapan. Nakatulog ba ako? Panaginip ko lang bang mga nangyari sa akin? Sunod-sunod ang ginawa kong pagtatanong at hindi ko namamalayang nanginginig pa rin ako sa takot. Oo, ano ba kasi ang binabasa mo? Patingin nga. Hindi ko napansin ang librong natatakluban ng aking mga braso. Mutya ng awit? Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Anong mayroon sa pamagat? Sumilay ang pangamba at pag-alala sa mukha ni Annie. Hindi ba't ito ang ipinagbabawal na babasahing aklat? Ang tigas ng ulo mo, Jana. Halos pabulong at madiing wika niya sa akin. Wala akong natatandaang may ganoong aklat dito. Kanina pa ba kayo? Pasensya na kung pinaghintay ko kayo ha. Binasag ng tinig ng isang lalaki ang aking naguguluhang diwa.
Kulang na lang mahulog na ako sa aking kinauupuang silya nang mapagsino ko ang aking kaharap. Ang kadarating pa lamang na lalaki na walang iba kundi si Daniel Bartulo. Umupo siya sa aking tabi, saka malayang ngumisi sa paraang umuusok pa ang kanyang mukha. Hindi ako makagalaw sa aking kinauupuan. Huwag kang mag-alala, Jana. Dalawa na kayo ni Ani na makakasama ko sa nawawalang kaputol naman ng pamagat. Hindi ako nakaligtas. Ang totoo niyan, isa na rin kaming mga multo na nagtatago sa silid-aklatan ng aming mansyon, kasama ng iba pang mga naroroon na katulad ko ay sinubukang basahin ang naputol na awitin upang pagdugtungin ang nawawalang linya sa awit ng lumang papel.